Kamusta mga kalugar? Yun, alam nyo na, bago tayo magsimula may gusto muna akong i-shoutout. Shoutout nga pala kay Kay Miranda, John Lloyd Balindan from Cavite. Tapos salamat nga pala kay Wandering Just 2284. Sabi niya okay yung boses ng narrators and visuals. Maraming salamat po, mas gagandahan pa po namin sa mga susunod na kwento. Tapos shoutout din kay Rose Plazo, Sato Paeng, at saka kay Random Access Memory 9201. Sa mga hindi ko pala nabanggit, hindi pa tapos yung shoutout natin. Si Miss Ann yung magpapatuloy sa susunod na kwento. Kaya antabay lang. Maraming salamat ulit. Tuloy na tayo sa kwento. Naniniwala ka ba sa mga kwentong naririnig mo tungkol sa daang hari? Bakit sa dinami-rami ng nakaranas nito, halos iisang kwento lang ang sinasabi nila? Magandang araw po, Sir Jed. Ako po si Carlo. Matagal ko nang gustong ikwento ang nangyari sa akin pero hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako sa tuwing naaalala ko yun. Hindi ko kailangan na paniwalaan niyo ko. Gusto ko lang may ibang makaalam. Baka sakaling may nakaranas na rin ng ganito. Hanggang ngayon, may isang bagay akong pinapangako sa sarili ko. Kahit gaano pa ako nagmamadali, kahit gaano pa kalayo ang biyahe, hindi na ako dumadaan sa daang hari. Nangyari ito mahigit 3 taon nang nakakalipas. Huwebes nun, bandang 2:00 ng madaling araw. Kakagaling ko lang nun sa overtime sa Alabang. Graphic installer kasi ako noong mga panahon na yun. Madalas kaming inaabot ng gabi sa paglalagay ng signages dun sa mga bagong bukas na negosyo. Pagod na ako. Ang gusto ko na lang ay makauwi sa Cavite. May 2 ruta akong pwedeng daanan. Una, mas maliwanag pero mas mahaba. Pangalawa, daang hari. Mas maikli, mas mabilis. Pero halos wala nang dumadaan kapag madaling araw. Siyempre, pinili ko pa rin yung shortcut. Isa yon sa mga desisyong pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Hindi naman ako naniniwala noon sa mga multo. Lumaki ako sa pamilyang mahilig magkwento ng kababalaghan, kesyo may nagpapakita raw sa tulay. May babaeng bigla na lang pumapara pero biglang nawawala. Tapos may batang tumatakbo sa gitna ng kalsada. Napanood ko yun dati kung napanood niyo yun, Sir Jed. Lahat ng yun, pinagtatawanan ko lang. Palagi kong sinasabi, kung may multo talaga, bakit hindi ako nakakita? Kung alam ko lang, sana hindi ko na sinabi yun. Habang binabaybay ko ang daang hari, lumalakas ang ulan. Hindi yung buhos na parang wala ka nang makita. Yung sapat lang pero paulit-ulit mong pupunasan yung visor mo. Kada ilang segundo nga inaangat ko yung kaliwang kamay ko para punasan yung tubig. Mahina lang yung takbo ko. Mga 60. Ayoko kasing madulas. Tahimik yung buong kalsada nun. Ang tanging naririnig ko lang, yung makina, yung ulan at yung hangin. Pagkatapos ng ilang minuto, may napansin akong babae. Nakatayo siya sa gilid ng daan, nakaputi. Hindi gumagalaw. Hindi ko alam kung bakit, pero kusang bumitaw yung kamay ko sa throttle. Bumagal yung takbo ko. Habang papalapit, mas lalo kong nakikita yung hugis niya. Mahaba yung buhok, payat, nakatungog. Pakiramdam ko, humihingi siya ng tulong. Nasa isip ko pa nga nun, baka na-stranded lang. Pero noong halos 5 metro na ang layo ko, biglang kumidlat. Isang iglap lang at doon ko napagtanto, hindi pala tao. Isa lang pala yung lumang tarpaulin na nakatali sa bakal na poste. Huminga ako ng malalim, napailing ako, napaparanoid na ata ako. Natawa pa nga ako sa sarili ko. Kung alam ko lang, yun na yung huling beses na tatawa ako sa gabing yun. Nagpatuloy ako sa biyahe. Mas malakas na yung ulan. Mas madilim na rin yung paligid. Sa ilang bahagi ng highway,
Parang nilalamon ng dilim ang kalsada. Halos visor ko na lang yung nakikita ko. Bigla akong napansin. May ilaw sa likod ko. Malayo. Pero mukhang motor din. Ay, salamat. Sa wakas, may kasabay na rin ako. Hindi na ako nag-iisa. Minsan-minsan, sinisilip ko yung side mirror. Naroon pa rin yung ilaw. Hindi lumalapit, hindi rin lumalayo. Parang sinasabayan niya lang yung bilis ko. Pero nang dumating ako sa susunod na kurbada, nawala ito. Walang liko, walang overtake. Walang tunog ng makina. Parang hindi ito dumaan dun. Huminto ako saglit, tumingin sa likod. Wala, diretsong kalsada. Walang ilaw, walang motor, walang tao. Napakagat ako sa labi. Baka refleksyon lang ng kidlat. Yun yung paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Makalipas ang ilang minuto, may napansin akong kakaiba. Biglang tumahimik yung buong kalsada. Noong una, hindi ko agad naintindihan kung ano yung mali. Hanggang sa doon ko lang napansin, wala na yung ulan. Huminto na pala to. Pero bakit? Parang wala pa rin akong naririnig. Walang kuliglig, walang aso, walang ibon, walang dumadaang sasakyan. Pati hangin, parang tumigil. Sa loob ng helmet ko, sarili ko lang naririnig kong humihinga. At habang tumatagal, parang hindi na lang ako yung humihinga. May isa pang ritmo, mas mabagal, mas malalim. Hindi kasabay ng hininga ko. Huminto ako sa paghinga. 1 segundo, 2, 3. Pero may naririnig pa rin akong mahinang paghinga sa likod ko. Agad kong pinihit yung throttle. Hangin lang yan. O baka echo lang yan sa helmet. Paulit-ulit kong kinukumbinse ang sarili ko. Pero habang bumibilis ako, mas lumilinaw yung tunog. Hindi siya galing sa hangin. Hindi siya galing sa makina. Parang may taong nakahawak sa likod ng upuan ng motor ko at humihinga ng napakalapit sa batok ko. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong naalala yung sinabi ng isang matandang rider na nakilala ko noon sa gasolinahan. Habang nagkakape kami, bigla niyang sinabi, kapag may narinig kang humihinga sa likod mo, tapos saglit siyang tumigil, ngumiti. Pagkatapos ay sinabi ang isang bagay na noon ay tinawanan ko lang. Wag na wag kang lilingon. Noong gabing yun, bigla akong naalala ang eksaktong tono ng boses niya at sa unang pagkakataon, naramdaman kong gusto ko nang makaalis sa lugar na yun. Hindi ko pa alam na nagsisimula pa lang pala ang totoong biyahe ko. Mas lalo kong piniga yung throttle. Mga 70, 80, pero may napansin akong kakaiba. Parang hindi tumutugon yung motor ko. Ramdam kong umiikot yung makina. Naririnig ko yung RPM. Pero parang may humihila sa likod. Para bang may biglang dumagdag na timbang. Napatingin ako sa speedometer. 6 na po lang. Imposible. Ganto kabilis ang makina ko. Pero bakit parang hirap na hirap siyang humatak? Sinubukan kong baguhin ang posisyon ko. Baka pagod lang ako o baka naninigas lang yung balikat ko nun. Pero hindi. Mas lalo pang bumibigat yung pakiramdam. Parang may 2 kamay na nakapatong sa magkabilang balikat ko. Hindi mahigpit. Sakto lang. Parang may taong nakaangkas. Agad kong inalog yung balikat ko. Umaasang baka tela lang ng jacket ko yung dumidikit. Pero wala. Ilang segundo lang ang lumipas. Bumalik ulit yung bigat. Mas ramdam ko na to ngayon. Parang may dibdib na nakasandal sa likod ko. Napalunok ako. Hindi ito normal. Relax. Mahina akong sabi sa sarili ko.
Pagod ka lang, nag-iisip ka lang. Pero kahit paulit-ulit kong sabihin yon, hindi na ako kumbinsido. Bigla akong naramdaman ng malamig na hangin. Hindi mula sa harap, mula sa likod. Parang may bumubuga ng malamig na hininga sa batok ko. Nanindig ang lahat ng balahibo ko. Hindi ko na malayang napapabilis na pala yung paghinga ko. Pagkatapos, may narinig akong kakaiba. Hindi boses, hindi iyak. Parang may tumatawa, napakahina. Halos matabunan to ng tunog ng makina. Pero nandun, isang maikling. Napapikit ako ng 1 segundo. Pagdilat ko, diretso pa rin ang kalsada. Walang tao, walang sasakyan. May matanaw lang akong gasoline station. Paulit-ulit kong dasal. Kahit isang ilaw lang. Pero habang tumatagal, mas lalo akong walang nakikitang kahit ano. Dahan-dahan kong sinilip ang kaliwang side mirror. Wala. Madilim lang. Huminga ako ng konti. Baka nga napaparanoid lang ako. Pero nang tumingin ako sa kanang side mirror ko, may isang bagay na dumaan. Parang mahabang hibla ng buhok. Mabilis lang. Isang kisap mata. Parang hinampas ng hangin ng salamin. Napatingin ulit ako. Wala na. Hindi ko na mapigilang magsalita. Lord, kayo na po bahala. Hindi ako pala dasal. Pero noong gabing yun, halos lahat ng dasal na naaalala ko isa-isang bumabalik. Habang nagdarasal ako, may kakaiba na namang nangyari. Biglang nagloko yung panel ng motor ko. Kumikislap yung ilaw. Namatay yung digital clock, bumabalik. Namamatay ulit. Kasabay nun, nawalan na ng signal yung cellphone kong nakakabit sa phone holder. Navigation unavailable. No signal. Hindi naman nawawalan ng signal roon dati. Pero nung gabing yun, parang may humarang sa lahat. Napatingin ako sa kaliwang side mirror. At dun ko nakita, hindi malinaw. Hindi buong katawan. Mas maitim lang na hugis. Sa likod ko. Akala ko, anino ko lang. Pero habang tumatakbo ako, napansin kong hindi ito gumagalaw kasabay ko. Parang may sarili itong galaw. Agad kong ibinalik ang tingin sa kalsada. Ayokong ulitin. Ayokong makumpirma. Pero alam kong may nakita ako. Makalipas ang ilang segundo, may naamoy ako. Basang lupa. Lumang kahoy. At parang damit na ilang araw nang hindi natutuyo. Amoy na hindi mo makakalimutan kapag minsan mo nang naamoy. Lalong lumamig yung hangin. Hindi na sapat yung suot kong jacket. Bigla akong naalala yung kwento ng delivery rider na nakausap ko ilang buwan bago yun. Nakasabay ko siya sa vulcanizing shop. Hindi ko alam kung bakit napunta sa kababalagan ng usapan. Pero sinabi niya, may parte sa daang hari na may sumasabay. Tinawanan ko siya nun. Ano yan, sakay ng libre, pre? Ngumiti lang siya. Pagkatapos, seryoso niyang sinabi, sumasabay lang. Nung mga oras na yon, pakiramdam ko, naalala ko ang bawat salita niya. Kapag bumigat yung motor mo, huwag kang hihinto. Kapag may narinig kang humihinga, huwag kang sasagot. At higit sa lahat, huwag kang lilingon. Parang gusto ko nang umiyak. Hindi dahil nakita ko na siya, kundi dahil pakiramdam ko, alam ko na kung anong nangyayari at wala na akong magagawa. Sinubukan kong pihitin yung throttle. Oo, hanggang sagad. Pero parang may 2 tao na nakasakay sa motor. Halos ayaw nang umabante. Nanginginig na yung makina. Hindi yun normal. Kilala ko yung motor ko. Alam ko yung hatak nito. Hindi yun yung problema. May ibang dahilan. Pagkatapos, may naramdaman akong dahan-dahang tumampi sa tagiliran ko. May daliri, malamig, napakalamig. Hindi humahawak. Hindi niya ako pinipisil. Tumampi lang.
Parang gustong ipaalam sa akin na naroon siya. Napakagat ako sa labi. Halos mapasigaw. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Kapag nawalan ako ng kontrol, pareho kaming babagsak. At doon ko nagawa ang pinakamalaking pagkakamali sa gabing yun. Sa loob lang ng 1 segundo, hindi ko napigilan. Napatingin ako sa kaliwang side mirror. At sa pagkakataong yun, hindi lang buhok ang nakita ko. May balikat na, basang balikat. May mahabang buhok na nakilaylay sa dibdib. At unti-unti, umaangat yung ulo nito. Hindi ko pa rin makita yung mukha niya. Pero alam kong ilang segundo na lang, magkakatitigan na kami. Maya-maya, may narinig akong mahinang boses. Parang may bumubulong sa loob mismo ng helmet ko. Sandali lang. Napapikit ako. Hindi yun maaaring manggaling sa labas. Naka full face helmet ako. Walang intercom, wala akong kausap. Pero malinaw kong narinig. Hindi ko siya sinagot. Naalala ko yung sinabi ng matandang rider. Kapag may kumausap sa'yo, huwag kang sasagot. Kaya lalo kong hinigpitan yung hawak sa manibela. Hindi ko na pinansin. Ilang segundo ang lumipas, mas lumapit yung boses. Pagod ka na, huminto ka muna. Parang babae. Mahina, malumanay, hindi nakakatakot. Sa totoo lang, kung hindi mo alam yung nangyayari, parang normal lang siyang kausap. Pero yun ang mas nakakatakot. Ramdam ko na din yung lamig. Hindi na sa bato, pati sa magkabilang braso. Parang may malamig na yakap na unti-unting sumisikip. Pakiramdam ko, kapag bumitaw ako sa throttle, may mangyayari. Sa malayo, may nakita akong ilaw. Mahina, halos matabunan ng ulan. Hindi ko alam kung gasolinahan ba yon o waiting shed o bahay. Pero yun lang ang tanging liwanag sa paligid. Kaya ko pa. Kaya ko pa. Kaya ko pa. Habang umaandar pa rin yung motor ko dahil sa momentum, pinindot ko agad yung electric starter. Ayaw. Isa pa. Ayaw pa rin. Unti-unti nang bumabagal yung takbo. At kasabay nun, mas bumibigat yung pakiramdam sa likod. Parang hindi na lang siya nakaangkas. Parang yumayakap siya. Sa unang pagkakataon, naramdam kong may dumampi sa balikat ko. Daliri lang. Malamig. Gumagapang patungo sa dibdib ko. Napapikit ako. Hindi ako sumigaw. Hindi ako lumingon. Isang dasal lang ang paulit-ulit kong sinasabi. Lord, ilayo niyo po ako. Parang ilang minuto akong nakikipaglaban. Pero nang tinignan ko ang oras pagkatapos, wala pang 30 segundo ang lumipas. Kapag natatakot ka pala, napakahaba ng bawat segundo. Isa pang beses kong pinindot yung starter. Biglang umandar yung makina ko. Parang walang nangyari. Hindi ko na inisip kung bakit. Piniga ko agad yung throttle. Diretso sa ilaw. Habang papalapit ako, may naramdaman akong kakaiba. Unti-unting gumagaan yung motor ko. Parang may bumababa. Unti-unting nawawala ang lamig. Unti-unting lumalayo ang hiningang naririnig ko. Hanggang sa bigla na lang normal na ulit. Pagdating ko sa maliwanag na bahagi ng intersection, may nakita akong isang gasolinahan. Bukas pa. May 2 empleyado. May isang truck na nagpapakarga. Halos maiyak ako sa sobrang ginhawa. Huminto ko. Hindi dahil magpapagasolina. Dahil gusto kong makakita ng tao. Boss, okay ka lang? Tanong ng gasoline boy. Napansin yata niyang nanginginig yung kamay ko. Hindi ako agad nakasagot.
Tinanggal ko lang yung helmet ko, huminga ng malalim. At saka ko sinabi, may sumunod ba sa akin? Nagkatinginan silang dalawa. Wala kaming nakita. Huminga ako ng malalim. Siguro nga, napagod lang ako. Siguro stress lang. Yun ang pinilit kong paniwalaan. Nagpatuloy ako pauwi. Hindi na bumalik yung bigat. Hindi na bumalik yung bulong. Pagdating ko sa bahay, hindi ko na pinatay yung ilaw sa garahe. Ilang minuto lang ako nakaupo sa motor. Pinakikiramdaman kung may kakaiba pa. Wala na. Tapos na. Yun yung akala ko. Kinabukasan, habang naglilinis ako ng motor, may napansin akong putek sa passenger foot peg. Napakunot yung noo ko. Hindi ko ginagamit yun. Palagi ako mag-isa. Mas lalo akong nagtaka nung makita kong may bakas ng paa. Maliit. Parang paa ng babae. At yung putek, hindi pa tuyo. Hindi ko yun sinabi kahit kanino. Pinunasan ko na lang. At pilit kong kinalimutan yung nangyari. Lumipas ang halos 1 linggo. Unti-unti na akong naniniwalang baka gawa lang yun ng pagod. Hanggang sa isang gabi, may naalala ko. May action camera pala akong nakakabit sa helmet noong gabing yun. Hindi ko pa napapanood yung recording. Minuksan ko yung video. Normal yung umpisa. Umalis ako ng alabang, huminto sa stoplight, dumaan sa unang intersection. Wala namang kakaiba. Napangiti pa nga ako. Nagkataon lang talaga. Pero habang papasok na ako sa madilim na bahagi ng Daang Hari, biglang nagkaroon ng ilang segundong static ang video. Akala ko sira ang file. Pagbalik ng footage, nanlaki yung mga mata ko. Nakahinto yung video sa eksaktong frame kung saan kumidlat. At sa liwanag ng kidlat, kitang-kita ang refleksyon sa kaliwang side mirror. Hindi lang ako ang nakasakay. May babae, basang-basa, nakatungog, mahaba yung buhok. Napabitaw ako sa mouse. Napaurong ang upuan ko. Hindi ko na tinapos yung video. Hindi ko na kayang panoorin. Kinabukasan, binura ko yung buong recording. Akala ko, kapag wala na yung video, mawawala na rin yung alaala. Pero mali ako. Dahil hanggang ngayon, tuwing madaling araw, may isang bagay pa rin nangyayari. Kapag dumadaan ako sa garahe at nakatabi yung helmet ko sa mesa, minsan, hindi ko alam kung guni-guni lang ba, pero parang may naririnig akong mahinang paghinga. At mula nun, hindi ko na muling sinuot yung helmet na yun. Kung sakaling mapadaan kayo sa Daang Hari ng 2:00 ng madaling araw at biglang bumigat yung motor nyo, wag na wag nyong iisipin na sira lang yung makina. At kapag may narinig kayong humihinga sa likod nyo, may isang bagay lang akong mapapayo. Wag na wag kayong lilingon. May mga panaginip na nakakalimutan natin. Pero paano kung yung napanaginipan mo ay eksaktong mangyari makalipas ang ilang araw? Manila Creepypasta. Ako si Ferrer, taga Manila. Isang fire rescue volunteer at estudyante pa. Noong isang gabi, rumisponde kami sa isang sunog na hindi gaano kalayo sa lugar namin. Magdamag kami ron at halos 5 hanggang 6 na oras kaming nakikipaglaban sa apoy. Pag-uwi ko, sobrang pagod na ako kaya halos bumagsak na lang ako sa higaan. Doon nagsimula ang lahat. Nanaginip ako na naglalakad ako sa isang lugar na hindi ko alam kung saan.
Maya-maya, napansin kong may burol. Hindi ko alam kung bakit ako nandun. Habang papalapit ako, nakita akong may isang kabaong. Pagkatapos, may nakita akong pamilyar na tao. Kaibigan ko. Nakaupo siya sa harap ng kabaong at umiiyak. Unti-unti akong lumapit at tinanong ko kung sino yung namatay. Ang sagot niya, si kuya. Tropa ko rin yung kuya niya. Halos sabay kaming lumaki at magkakasama na kami mula pagkabata. Nang sumilip ako sa loob ng kabaong, siya nga. Sa sobrang gulat ko, bigla akong nagising. Basang-basa ako ng pawis at sobrang uhaw na uhaw. Binaliwala ko na lang yung panaginip dahil para sa akin panaginip lang naman. Pero makalipas ang 1 linggo at 2 araw, nabalitaan kong naaksidente silang magkapatid sa Divisoria. Nabundol ang likod ng tok-tok na sinasakyan nila. Magkabilang upuan silang magkapatid nun nang mawalan ng kontrol ang sasakyan. Tumalon muna yung nakakabatang kapatid. Sumunod naman yung kuya niya. Pero sa malas, biglang kumabig ang jeep sa direksyon kung saan siya tumalon. Nagulungan siya. Napuruhan yung katawan niya. Nabaluktot yung mga paa. Nasugatan yung tadyang. Pati yung anit at tenga niya ay tinamaan. Kinabukasan, nag-chat yung bunso sa group chat namin. Wala na si kuya. Hindi ko na malayang tumutulo na lang ang luha ko sa sobrang gulat. Hanggang ngayon, wala pa rin akong lakas ng loob na sabihin sa kahit sino ang tungkol sa panaginip na yun. At mas lalong, hindi ko maipaliwanag kung bakit ko napanaginipan yun. Mula noon, madalas ko na rin napapanaginipan yung kuya niya. Hindi ko alam kung may gusto ba siyang iparating o may mensahe ba siyang gustong sabihin sa pamamagitan ko. Magandang araw sa atin dito sa mga tagapakinig natin sa Manila Creepypasta. Bago tayo magsimula sa ating kwentong kababalaghan, gusto ko lang ituloy yung shoutout kanina ni Sir Jed. Para kay Rachel and boyfriend niya si Clint, shoutout sa inyo. Stay strong, Ma'am Shkangaru, shoutout din sa'yo. Michael C. 2685, shoutout sa'yo. Shoutout kay Erica ng San Jose del Monte, Bulacan, sabi ni Jeremiah Soto. Queen Clear Navarro, shoutout sa'yo. And Rose from Tondo na ngayon ay nasa Aklan na. Shoutout din sa'yo. Yun lang, sa mga magpapa-shoutout po ulit, comment lang din kayo. And itutuloy natin yun sa mga susunod pa nating kwento. Pwede na tayo magsimula sa kwentong katatakutan natin ngayon dito sa Manila Creepypasta. Naniniwala ka bang may mga tao nakakapanaginip ng mga mangyayari pa lang? Sa tingin mo, nagkataon lang ba ang lahat o sadyang may mga taong may kakaibang kakayahan o regalo? Manila Creepypasta. Ako si Mona, isa akong office admin sa Pasay. At gusto ko nga po palang ibahagi itong kwento ko. Ito ay tungkol sa aking pamangkin na babae. 2 taon na siyang patay ngayong August 2. Isang gabi, habang natutulog ako, napanaginipan ko siya na nakaputing damit. Sa panaginip ko, wala kaming usapan. Pero nagkakatingin na lang kami sa mata. Para bang may liwanag na kumukuha sa kanya. Pero nung oras na napanaginipan ko siya, okay naman siya noon at normal pa. Kaya hindi ko na lang pinansin. Pero tandang-tanda ko yung panaginip na yon. Ilang buwan nga lumipas. Pag uwi ko, galing isang party, nakasalubong ko siya at ang mga magulang niya
palabas ng pintuan namin habang ako ay papasok pa lamang. Nakita ko siya na parang may kakaiba sa kanya. At yun pala'y isusugod na siya sa ospital ng mga magulang niya. Noong oras na yon ay pabalik-balik na nga raw siya sa ospital. Hanggang isang araw, nakwento ko sa mga kapatid ko yung tungkol sa panaginip ko makalipas lamang ang ilang buwan. Lahat sila ay tulala, nagulat at nangilabot. Napadasal na sana huwag magkatotoo ang panaginip ko. Hanggang 2:00 ng madaling araw, bigla na lang nagpatay si The Universe lamp ko na paborito rin ng pamangkin ko. Sabi ko ay matutulog na nga ako. Nang biglang pumasok ang kuya ko sa kwarto ko, mga 2:30 AM. Sabi niya ay pabantayan muna yung isa kong pamangkin na bagong panganak. Dahil yung pamangkin ko na panaginipan ko na itago na lang natin sa pangalang Shaira ay biglang nire-revive na ng mga oras na yun. Iyak na kami ng iyak nun at kakaiyak nga ay nakatulog na lang ako. At pagising ko nga nun ng umaga ay nabalitaan ko na lamang na nakaburol na si Shaira. Laking gulat ko na lang na yung suot niya na puting damit na bagong bili para sa burol niya ay gano'n na gano'n ang nakita ko doon sa panaginip ko. Lagi ako nakakapanaginip na mga pangyayari na kadalasan ay nagkakatotoo. Hindi ko nga alam minsan kung nagkakataon lang o regalo ba to sa akin. Yan lamang po. Salamat po Miss Ann sa pakikinig.